Makabansa 2, Quarter 1, Week 6. Mga institusyon ng kinabibilangang komunidad. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaral natin ang tungkol sa mga institusyon ng kinabibilangang komunidad. Unang araw. Layunin. Natutukoy ang mga institusyong bumubuo sa kinabibilangang komunidad, paaralan, mga sentrong pamahalaan o nagbibigay serbisyo, sentrong pangkalusugan, pamilihan, at simbahan o mosque at iba pang pinagtitipunan ng mga kasapi ng ibang relihiyon. Tukuyin ang mga sumusunod. Magaling, doktor. Mahusay, guro. Magaling, pari. Tama, tindera. Napakagaling! Punong barangay. Basahin naman natin ang mga sumusunod. Una, paaralan. Kayo naman. Pangalawa, ospital. Kayo naman. Pangatlo, barangay hall. Ikaw naman. Pang-apat, pamilihan. Palengke. Basahin mo ito. Panglima, simbahan. Kayo naman. Ano ang komunidad? Ang komunidad ay binubuo ng mga tao na nakatira at nagtutulungan sa isang lugar. At mayroong mga institusyong nagbibigay ng serbisyo tulad ng paaralan, ospital, simbahan, pamahalaan at palengke. Talakayan tungkol sa mga institusyon. Una, paaralan. Ito ay isang lugar kung saan nagaganap ang pagtuturo at pag-aaral. Dito, nag-aaral ng mga aralin at natututo ng mga konsepto at kasanayan ang mga mag-aaral. Ito ay elementarya, sekundarya at kolehiyo. Halimbawa, San Lorenzo Elementary School. Guro ang tawag sa taong nagbibigay serbisyo o naglilingkod sa paaralan. Pangalawa, ospital. Ito ay isang pasilidad o institusyon na nagbibigay ng serbisyo pangkalusugan sa mga may sakit at nangangailangan ng medikal na atensyon. Dito ginagamot, inaasikaso at pinapabuti ang kalagayan ng mga pasyente sa pamamagitan ng mga doktor, nurse at iba pang health professionals. Halimbawa, St. Mary's Medical Center.
Ang doktor ang siyang nangangalaga sa kalusugan ng mga tao sa komunidad. Pangatlo, barangay hall o pamahalaan. Ito ay isang opisyal na gusali o pasilidad na matatagpuan sa bawat barangay sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang tanggapan ng punong barangay at ang sentro ng lokal na pamahalaan. Halimbawa, San Lorenzo Barangay Hall. Punong barangay ang tawag sa mga namamahala sa mga barangay sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo at suporta sa kapakanan ng mga mamamayan. Pang-apat, pamilihan o palengke. Isa itong lugar kung saan nagaganap ang pamilihan. Dito kadalasan nakikita ang transaksyon ng mga mamimili at nagtitinda. Halimbawa, pamilihang barangay ng San Lorenzo. Ang mga tindera o tindero naman ang siyang nagbibigay serbisyo sa mga pamilihan o palengke upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Panglima, simbahan. Ito ay isang lugar ng pag-aalay at pagsamba sa Diyos. Isa itong gusali o estruktura na ginagamit para sa mga relihiyosong ritual, pag-aalay ng misa o iba pang seremonya, at panalangin ng mga mananampalataya. Halimbawa, Our Lady of Peace Parish Church o kaya naman ay mosque. Ang pari ang siyang nangangaral upang magabayan ang mga nananampalataya sa mga aral ni Jesus. Ang imam naman ang siyang nagsisilbi sa mga mosque at nagtuturo sa aral ni Allah. Ang pastor o ministro naman ay isang espiritual na leader na nangangaral ng salita ng Diyos, nangangasiwa ng simbahan, at gumagabay sa mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya at buhay. Ikalawang araw. Layunin. Natatalakay ang mga gampanin ng mga institusyon sa kinabibilangang komunidad, katulad ng paaralan, ospital, at pamahalaan. Paglalaro ng institusyon picture matching game. Pagtapatin ang mga larawan. Sagutin na natin. Una. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. At pang-lima. Basahin ang mga salita. Una, institusyon. Basahin mo ito. Pangalawa, gampanin. Basahin mo ito. Institusyon. Ito ay isang organisadong samahan o sistema sa lipunan na may tiyak na layunin. Gampanin. Ang gampanin ay tumutukoy sa papel ng isang tao sa isang grupo o lugar. Ito ang posisyon o katayuan na ginagampanan niya. Mga gampanin.
Ang gampanin ng paaralan ay magturo ng kaalaman, humubog ng mabuting asal, at linangin ang kakayahan ng mga mag-aaral. Ang gampanin ng ospital ay magpagaling ng may sakit, magbigay ng serbisyong medikal, at tumulong sa kalusugan ng komunidad. Samantala, ang gampanin ng pamahalaan ay magpatupad ng batas, magbigay ng serbisyo sa mga mamamayan, at magpanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Ikatlong araw. Layunin. Natatalakay ang mga gampanin ng mga institusyon sa kinabibilangang komunidad katulad ng simbahan at palengke. Basahin ang mga salita. Una, institusyon. Pangalawa, gampanin. Ituloy natin ang ating talakayan sa mga gampanin. Ang gampanin ng simbahan ay magbigay ng gabay moral at espiritual sa mga tao. Tinuturuan nito ang mga miyembro ng mabuting asal, pananampalataya at pagmamahalan sa kapwa. Nagsisilbi ring itong lugar ng sama-samang panalangin, paglilingkod at pagkakaisa sa komunidad. Palengke. Ang gampanin ng palengke ay maging sentro ng kalakalan at pamimili sa komunidad. Dito nagkakaroon ng palitan ng produkto at serbisyo sa pagitan ng mga tindero at mamimili. Bukod sa ekonomiya, nagsisilbi ring itong pampublikong espasyo kung saan nagkakaroon ng interaksyon, tawaran at ugnayan ang mga tao. Ika-4 na araw. Mga layunin. Una, naibabahagi ang pangangalaga sa mga institusyon sa kinabibilangang komunidad. Pangalawa, nakaguguhit ng mapa ng mga institusyon ng kinabibilangang komunidad. Sagutin ang mga sumusunod. Para sa unang tanong, kung makakakita kayo ng mga basura sa daan o paaralan, ano ang iyong mararamdaman? Pangalawa, sa palagay mo, bakit kaya ito nangyayari? Pangatlo, bilang isang mag-aaral, may magagawa ka ba para masolusyonan ito? Ano-ano ang mga ito? Ang pangangalaga sa mga institusyon sa komunidad ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan, kalusugan, edukasyon at pananampalataya ng mga mamamayan. Narito kung paano ito maisasagawa sa pang-araw-araw na buhay. Una, sa paaralan. Paggalang sa mga guro at kawani. Pagsunod sa mga alituntunin ng paaralan. Pag-iingat sa mga gamit at pasilidad. Aktibong pakikilahok sa mga programa at proyekto. Pangalawa, sa ospital. Pagsunod sa mga patakaran sa kalinisan. Paggalang sa mga doktor, nurse at pasyente. Hindi pagsasayang ng gamot o gamit. Pagtulong sa mga nangangailangan ng medikal na tulong. Pangatlo, sa pamahalaan. Pagsunod sa batas at regulasyon. Pakikilahok sa mga barangay o lokal na aktibidad.
pag-uulat ng mga suliranin sa tamang ahensya, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Pang-apat, sa simbahan o mosque. Paggalang sa mga ritual na paniniwala ng iba. Pagsali sa mga gawaing espiritual at pangkomunidad. Pag-iingat sa mga gamit at lugar ng pagsamba. Pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Panglima, palengke o pamilihan. Pagsunod sa tamang pamimili at pagkikitungo. Pagpapanatili ng kalinisan sa paligid. Paggalang sa mga tindero at mamimili. Pagtangkilik sa lokal na produkto. Mga bata, tandaan, kapag inaalagaan natin ang mga institusyon sa ating komunidad, tumutulong tayo sa pagunlad ng lipunan at pagpapabuti ng buhay ng bawat isa. Individual art activity. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Nagawa mo ba ito? Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga institusyon ng kinabibilangang komunidad. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, and subscribe.